ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinag-aarian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinag-aarian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap ng isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw pong ito, tayo po bilang isang simbahan ay nagdiriwang po at pinagdiriwang natin at pagunita sa mga anghel na tagatanod o tinatawag po natin mga guardian angels. No, panakasama po sa paniniwala natin, no, na mayroon mga anghel na pumapatnubay at gumagabay sa atin. Hindi tayo pinapabayaan lagi ng Diyos. Lagi siya nagpapadala ng mga anghel na tumutulong sa atin. Di ba sinasabi natin minsan, pag may taong tumulong sa atin, nasasabi natin, ay isa kang anghel. Ang misyon ng anghel ay tumulong, maglingkod. At ang Diyos ay binibigyan tayo ng mga anghel na tagatanod para tulungan tayo sa ating buhay, para samahan tayo sa ating paglalakbay. At higit sa lahat, iadya tayo sa kasamaan. Hindi ho ito kwentong bata, kung hindi kwento ng pananampalataya. Minsan kasi, nung bata, alam natin yung guardian angels. Pero pag lumalaki na, nakakalimutan na. Maganda no, na sa ating kapistahan ngayon, ay muli nating maalala ang halaga ng mga anghel na tagatanod na siyang gabay natin sa buhay. Dahil importanteng matuklasan natin lagi na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Lagi natin kasama ang Diyos, kasama natin ang mga anghel na isinusugo ng Diyos sa buhay natin para tayo ay gabayan lagi. Maganda rin po no, sa ating pagdiriwang na ito na tayo din ay hinahamon ng Diyos, no? Na maging tulad ng mga bata. At ang taong ang isang bata ay hindi puno ng sarili, kundi handang punuin ng pagmamahal ng Diyos. Minsan kasi pag tumatanda na, puno na ng sarili, nagmamagaling na, alam tila ay alam na ng lahat. Hindi na kayang punuin pa ng grasya ng Diyos kasi iniisip niya, hindi ko na kailangan yan. Ang isang Kristiyano na nagiging tulad ng isang bata ay bukas lagi sa patnubay at grasya ng Diyos. Merong dependence sa Diyos na nagmamahal sa atin. At di ba gano'n naman tayo mga Kristiyano? We are dependent on God, a God who loves us,
the God who guides us. Siguro maganda rin sa atin bilang Kristiyano na maging patuloy na imbitasyon ito sa atin. Na patuloy na manalig at patuloy na maging bukas sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Maging tulad ng isang bata, nakakapit sa Diyos, umaasa sa Diyos, at nilalagay ang buong tiwala sa Diyos. Ito na ang magandang aral na pwede nating bitbitin dahil sa misang ito, at pwede nating ipasalamat sa Diyos at hilingin sa Diyos ang hayaan natin ang Diyos ang pumuno sa buhay natin, hayaan natin ang hilingin natin, ang Diyos ay palakihin ang tiwala natin sa Kanya nang sa gayon tayo ay lumago sa ating pananampalataya kasama at sa tulong ng mga anghel. Amen.